makalab na debosyon at pananampalataya. Viva po Jesus Nazareno! Viva! Nanaig sa mga deboto ng mahal na puon ng itim na Nazareno. Jesus Nazareno! Sa pagbabalik ng traslasyon matapos ang 3 taon. Salamat po, hinihiling ko po. Nagagalingan ng aking asawa. May cancer po, stage 4. Makamayos po yung mga problema, maayos po yung mga bansa. Mahirap po pero kailangan ko pong gumaling. Sa gitna ng siksikan at dambahan, ilang deboto nagtangka pa rin sumampa sa andas kahit bawal. Nahirapang huminga. Nasa mabuti ka mga. Nasugatan at nabagok pa. Pati ilang batang sumali sa prosesyon na walay sa magulang. Sa gitna ng dagat ng tao, isa sa mga lubid ng andas ng poon, naputol at pinagkaguluhan ng mga deboto. Kabi-kabilang paalala ng health protocols, pilit pa rin ipinatutupad kontra COVID-19. Pero ilang deboto, mas matibay daw ang pananalig. May Diyos ako eh. Ang inyong nakikita ay live na kuha sa itinuturing na pinakamalaking religious procession sa Pilipinas, ang traslasyon ng itim na Nazareno. Kasalukuyang nasa Quezon Boulevard na ang andas ng Nazareno. Halos 14 na oras na po ang itinatakbo ng traslasyon na nagsimula sa Quirino Grandstand sa tala ng National Capital Region Police Office. Kaninang hapon umabot sa mahigit 2 milyong deboto na ang nakiisa sa prosesyon at dumalo sa mga misa sa simbahan ng Quiapo. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Muling nasaksihan ng mundo ang nag-aalab na debosyon at pananampalataya ng mga deboto ng itim na puong Nazareno sa pagbabalik ng traslasyon matapos matigil ng 3 taon dahil sa pandemya. Dito po sa kinatatayuan ko sa Quiapo Church, matiyagang naghihintay ang mga deboto sa pagbabalik ng mahal na poon na kaninang madaling araw pang sinimulang ibiyahe mula po sa Quirino Grandstand. Sa misa kaninang umaga bago po ang traslasyon, inabot na ng mahigit 1 milyon ang dumalong deboto. At nakatutok si Ian Cruz. Makapigil hiningang pagmasdan ng Quirino Grandstand nang sabay-sabay buksan ng mga deboto ang ilaw ng kanilang cellphone habang hawak naman ng iba ang kandila sa morning prayer bago ang traslasyon. Sa taya ng Quiapo Church, ang bilang ng mga deboto rito kaninang madaling araw umabot sa 1.3 million katao. Ilang sandali pa, mag-aalas 5 ng madaling araw, inalis na ang taklob ng andas. Dito tumambad sa mga deboto ang itim na Nazareno sa loob ng salamin. At nang umandar ang andas, umagos din kasunod ang mga deboto, nakataas ang kamay ng marami. Ang iba, iwinawagayway ang kanilang dalang panyo o bimpo. Ang iba, inihagis na ang panyo sa ihos del Nazareno para maipahid sa andas. Maya-maya, ang mga debotong nais makalapit sa andas, pinagtutulak na ang mga nakaharang na barikada. Pero hindi tulad ng mga nagdaang traslasyon, mabilis ang naging pag-andar ng andas
mula Quirino Grandstand tungo sa Katigbak Drive. Ang ibang deboto tumatakbo pa patungo sa andas na matapos ang 3 taon ay ngayon lang muli naganap ang traslasyon. Sa ilang taon nating pag-cover ng araw ng Nazareno, ito na yata yung pinakamabilis na pag-andar ng andas dahil halos 10 minuto lamang ay nasa tapat na ito ng Manila Hotel. Sa pag-alis ng mga deboto sa Quirino Grandstand, tumambad naman ang maraming naiwang basura. Puro ng kalat itong tapat ng Quirino Grandstand dahil nga wala ng galawan yung mga deboto mula pa kahapon, kagabi at kaninang madaling araw. Pero mabuti na lang, pag alis nila, nandito na yung mga taga MMDA at yung mga taga Manila City Hall para maglinis nitong mga kalat nila. Inabot na ng alas 9 ng umaga ang paglilinis. Truck-truck ng basura ang nahakot sa paligid. Sa amin sir, 5 eh. Yung DPS sir, may maliit silang 2 truck. Meron pa silang malaking shockman. So 8. Mga ganun po sir. Ang mag-asawang Christy at Paulo mahigit dekada nang sumasama sa traslasyon. At kanina, isa sila sa grupo ng mga huling pumila sa pahalik sa grandstand. Nakadalawang kunan na ako. Sana'y sa pangatlo, sana'y pagkaloob sa akin ni Poong Jesus Nazareno. Kung ang iba may hinihiling kaya namamanata, ang mag-asawang Lakay at Nerissa Corpus ng Nasugbu, Batangas. Patuloy na pasasalamat sa milagrong nakamit ng mabuhay ang nagkasakit na anak, 13 taon na ang nakakaraan. Isa lang ang sinabi ko sa kanya, Panginoon, narito muli ako. Hihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Buhayin mo lang anak ko, babalik ako sa iyo. Magmula ng gumaling, kasama na ng mga magulang si Carl sa debosyon sa itim na Nazareno. Pananagutan ko na lang po yung panata po ng aking ama. Itutuloy ko na lamang po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Hindi napigilan ang pagkasabik ng mga deboto na makalapit sa andas ng itim na Nazareno kahit na bawal. May mga debotong hinimatay, nahirapang huminga at nasugatan. Sa tala ng Department of Health, umabot sa 450 ang mga nasaktan sa traslasyon ng itim na Nazareno. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang oras pa lang umuusad ang andas. Pero sunod-sunod na ang binibigyan ng paunang lunas. Malubha ang lagay ng debotong ito matapos daw mabagok ang ulo nang mahulog sa puno dahil sinubukang sumampa sa andas kahit bawal. Masama daw pagkakabagsak? Walang malay ang lalaki at hinihinalang nabalian sa leeg. Kaya matapos siyang kabitan ng neck brace, isinugod na siya kaagad sa ospital ng Maynila. Hinimatay naman ang babaeng ito matapos makahawak sa lubid ng andas. Nakahawak naman sa lubid kaya lang palabas lang. Mahirap huminga. Aha, Ano ba ang pakiramdam doon? sobrang init, siyempre walang hangin. Buti na lang si Amang ligtas daw agad nakalabas matapos ihagis ang panyo at ipapunas. At talagang mahirap ang huminga doon. Ano talaga? Sakripisyo lang talaga kasi gusto natin makita si Jesus kaya lumapit ako. Sa MMDA Rescue naman may nanay na umiiyak dahil nawawala raw ang anak. Buti na lang may nagsabing nakita raw itong kasama na ang mga pulis. Nang pumutok ang liwanag, mas lumaki ang animoy dagat ng mga deboto. Pero mas mainit na rin ito. At mas mahirap huminga, lalo na kung maipit ka sa gitna tulad nito. Buti na lang nagbigay kaagad ng espasyo ang mga kapwa na deboto. At buti na lang din may mga umiikot na rescue team na humahalo sa mga deboto at handang makipagsiksikan at masaktan. Mapuntahan lang ang mga kapwa nilang nananampalataya sa Nazareno. Natiptipan lang ako, sir. Tinamaan kasi ko dito kaya nahirapan ako huminga. Marami pang nahirapang huminga. May mga kinailangan na ring i-dextrose at meron pang nadaganan ng bumigay na bakal na bakod.
pumalo kami sa gutter. Muntik na umadaganan ng gutter. Tapos ngayong babae, nadaganan, buti nahugot. Naitayo namin. Hindi kalayuan sa medic tent, may isang grupo na nagpoprotesta bilang pagtutol sa pagsamba sa mga rebulto. Nakaharap nila rito ang mga deboto ng itim na Nazareno. Sabi nga ng mga deboto, walang paliwanag ang sasapat sa mga hindi naniniwala. At walang paliwanag ang kailangan sa mga nananampalataya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Iba't ibang mukha ng debosyon at pananampalataya ang aking nakilala sa traslasyon ng itim na Nazareno ngayong taon. Lakat sila, hindi alintana ang hirap alang-alang sa kanilang panata. Narito ang aking pagtutok. Malapit sa likuran ng andas sa bandang Quirino Grandstand, nakatabi ko ang CCTV installer na si Mark. Paano po ito? Paano po yan? Kanina sa barrier, nagkatulakan kaya nabagsak yung barrier, nataganan yung kanina. Si Cecil kasama ang mister na si Nathaniel, nasakay naman sa batok ang 5 taong gulang na apo. Hindi alintana ang kapal ng tao. Kayo, kamusta ho kayo? Siksikan tayo ngayon. Kasama niyo po si baby. Okay lang po. Oho. Hanggang saan ho kayo susunod? Hanggang saan kaya? Opo. Ilang taon niyo na po ginagawa ito ni sir? Ano po? 50 years na po. 15 taon. Ang kanyang hiling, Maayos po yung takbo ng bansa. sa gitna ng mga nagbabalyahang mga deboto, nakilala ko naman ang 76 na taong gulang na si Aling Fe. Kasama ang anak na si Ronald na kapwa 1971 pa nagsimula bilang deboto. Nakasalamin siya? Okay po ba sa inyo? Okay lang pa rin, hindi masyadong nasala. Hanggang kailan kayo sasamat, bubuntot? Hanggat kaya. Ano po nais nyo iparating mula sa inyong kalooban, para ho sa mahal na senyor? Kaligtasan at kalusugan ng aking mga anak. Si Arivel, dumayo mula Davao City. Nais niyang makita ang mahal na senyor at personal na ipaabot ang kanyang kahilingan. Papasalamat po, hinihiling ko po nakagalingan ng aking asawa. May cancer po, stage 4. Sa Calbayog City naman nagmula si retired Army Colonel Eugene Tan. Natatanong na natin siya. Anong gusto yung parating? Sana po maging maayos po itong traslasyon na ito. Wala pa sanang madisgrasya. Agos tayo, agos. Aba. Mundo, magkaisa. Tigil na po sana ang awayan at alitan. Ang debotong si Jaymar naman, may bitbit na imahe ng mahal na poon. Wala raw siyang partikular na hiling. Gusto lang niya, kabilang siya sa traslasyon taon-taon. Ilang taon mo nang ginagawa ito? Agos tayo, agos. About 10 years po. 10 years. po. 10 years ago. Bitbit nyo ang mahal na poon. Opo. Hanggang saan ho yan? Sa hanggang Quiapo po. Kontento sila na sumunod lang sa andas. Pero ang iba kong nakilala, hindi raw matutupad ang debosyon kung hindi nakasampa. Pagtawid ng Katigbak Drive, sandaling humimpil ang andas. Dito na nila sinamantala ang pagkakataon. Isa sa mga nakahawak sa andas si Hans, 22 anyos, first time na sumalang sa traslasyon. Sobrang hirap po pag first time. Parang ano po kasi, lagi mahal na araw lang po ngayon po. Sinubukan ko po, gusto ko pong gawing araw-araw. Dahil may hilingin po kay Ama, Viva! Viva! Hanggang sa harapan ng National Museum, dinumog na ang mahal na poon. Matagumpay ang ilan pero ang iba na bigo, gaya ng lalaking ito na bumagsak sa aking paanan. Sa tulong ng ibang deboto na ipasa sa istasyon ng rescue team di kalayuan, ang medical emergency na ito. Relax ka lang. Si Emil ako ha. Relax ka lang. Sa GMA ha. Hindi ka nasa mabuti ka naman. Buka lang tayo konti kapatid para malagyan siya ng hangin. Pagdating namin sa harapan ng National Museum, isa pang debotong sumampa ang nalaglag sa andas. Mabilis na dumating ang rescue.
Agad siyang isinugod sa first aid station. Ayon sa kanyang nakasama, ano nangyari doon sa bata niya? Pumalo lang po yung ulo niya. Sa taas. Paano pumalo? Bakit? Pumalo po yung ulo niya dun. Bigla lang po, inihilap po siya. Okay. Sumampa ba siya sa andas? Sumampa ho. Tapos, Pag sa kanya, pumalo yung ulo. humila dahil gusto rin makakit ng isa. Bakit din ng mga ibang diboto? Okay. Isinugod siya sa pag-aamutan na doon inoobserbahan. Medical emergencies na inaakong responsibilidad ng mga volunteer groups gaya naman nila. Ito para taon-taon nyo rin ginagawa? Yes po, as ERT. Taon-taon nyo ginagawa ito? Kayo, lahat, taon-taon. Para ho kanina. Alas 6:15 ng gabi, alisulit po sa ating monitoring. Ang andas ay umaagos na po sa area ng Quezon Boulevard. So mula ko riyan sa area ng Quezon Boulevard, kakanan po ito ng Palangka, diretso sa ilalim ng Quezon Bridge. Kakanan po ng Villalobos, diretso sa Plaza Miranda hanggang sa makarating po dito sa Minor Basilica sa Quiapo Church. Ayon ho sa monitoring ng Manila Police District, nasa 154,000 ang tao, ang mga deboto dito sa simbahan. Nakaporma na po ang puwersa ng PNP at AFP dito sa Lagusan. Naglagay na po sila ng puwang papasok sa simbahan ng Quiapo. Samantala, sa isang punto ng trastasyon, bahagyang dinaaninag ng mga deboto ang puon sa bago nitong andas. Tila ba nabalot kasi ng hamog ang nakapalibot ditong salamin. Ang paliwanag ng Quiapo Church sa pagtutok ni Chino Gaston. Isang poong Nazarenong nakabalot sa tempered glass na nakapatong sa bagong andas. Yan ang nasilayan ng mga debotong naghihintay ng 3 taon mula nang ipatigil ang prosesyon noong 2020 dahil sa pag-iingat sa pandemya. Mga gulong ng forklift ang gamit para makayanan ang mas mabigat na tempered glass. Pero mas magandaw ito itulak. Ang nag-iisang parte ng imahen na pwedeng mahawakan ng mga nananabik na deboto ang huling bahagi ng krus na nakalitaw sa likuran ng glass enclosure. Bago ito, bago yung ating 3 gulong at makakapalo ito. Solid po ito, hindi po ito na plat-plat. Kayang-kaya ho nito yung load ng maraming tao. Nanibago man ang mga deboto sa itsura ng andas, hindi nito napigilan ang panata ng ilan na sumampa pa rin para mahawakan ng puon. Gaano man kaliit ang pwedeng tungtungan, nagawan pa rin ng paraan kahit bawal. Ang nakausling dulo ng krus, nilalambitinan pa ng ilang deboto. Kahit naka-plastic yun, matasampan. Damang-dama ang pananabik ng mga deboto ng Pilahok sa posisyon ng itim na Nazareno. Siksikan sa mga panahon ay kayang mapigilan. Ayan na! Libo! Ang mga gusto namang lumapit lang sa andas, kailangang suugin ang malailog na agos ng tao. Pero habang tumatagal, kapuna-puna ang pamumuo ng moisture o tubig sa salamin ng andas. Pakapal ng pakapal yan hanggat sa umabot sa puntong hindi na maaninag ang puon sa loob. Ayon sa Quiapo Church, posibleng dahil daw ito sa pagkulan kaninang umaga, naging mainit na singaw daw ito na namuo sa salamin ng andas. Nakadagdag pa ang init ng katawan ng mga deboto. Agad din daw itong pinupunasan dahil posibleng makasira ang moisture sa mahigit 400 taon ng imahen na nililok sa kahoy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Bahagyang nabalahaw ang andas ng itim na poong Nazareno nang mapatid ang isa sa mga lubid nito. Ang mga deboto tuloy ay nagkagulo at pinag-agawan ang hibla ng lubid na pinaniniwalaan nilang milagroso. Nakatutok si Oscar Oida. Ang andas ng poong Nazareno, hindi demotor at umaandar lang dahil hinihila sa ruta ng mga deboto gamit ang mga lubid. Ang paghila sa lubid ng andas, panata ng maraming mga deboto. Kaya malalim ang kahulugan ng lubid na ito sa mga namamanata. Pero sa may bandang Arlegue Street,
ang isa sa mga lubid ng andas napatid. Sasalang po sana kami doon, kaya lang yung lubid, kaya siya natagalan, naputol. Kaya nahirapan. O habang namimingga po kami, nalaman na lang po namin yung tali, umigot na sa may gulong. Kaya nabalaw ng matagal dun sa may kanto. Ang naputol na lubid, agad itinakbo ng mga ihos pabalik sa Quiapo Church. Ang mga deboto nagkagulo tuloy. May mga naniniwala kasing ang lubid na gamit sa traslasyon may dala ring pagpapala. Ang ilan nga, nakunan pa naming namumulot ng mga hibla ng naputol na lubid. Nung naputol po siya, kanya-kanya po kami kuha. Naniniwala po kasi kami na swerte to. Dahil naputol ang tali, unang inakalang magiging makupad ang andar dito. Dagdag mo pa, ang dami ng mga debotong nagpupumilit makasampa sa andas. Ayun na, nagbuhol-buhol na dun, oh. Pero 20 minutos lang ang inabot, pakanan na ito ng Fraternal Street, ang higit na makitid na kalsadang nilikuan ng andas sa lugar. Kung dati-rati inaabot daw ng 3 hanggang 4 na oras ang andar ng andas sa bahaging ito ng traslasyon, ngayong taon, higit daw naging mas mabilis ang andar nito. Sa lahat ng nagdaan ng mga traslasyon, ito po ang pinakamabilis na hila lang hila-hila lang siya. Ito po yung pinakamabilis niyang pagdaan dito. Sinamantala naman ng mga nagnanais makasampa ang pagkakataon. Yung iba, matapos makasampa, lumulundag na lang pababa. Mababaka sa mukha ng mga naroroon ang matinding hirap na pinagdadaanan sa sobrang sikip ng lugar. Pati bakod tuloy ng isang bakanting lote, tinumba na. Maya-maya pa, tumambad na sa amin ang isang hinimatay na ginang na nakasakay sa stretcher habang pilit na inilalayo sa lugar ng mga rescuer. Tagpong ilang beses ding naulit. Sa may Concepcion Street, ilan pang kinapos sa hangin ang inabutan namin. Kaya animoy biyaya galing langit sa tuwing may magsasaboy ng tubig o di kaya na may mamimigay ng mineral water. Ayon sa ilang deboto na nakausap namin, matinding pananabik daw sa Poong Nazareno ang pinaguhugutan nila ng lakas. Bilang deboto, kasama na sa amin yun. Masaktan, maipit, kung ano mangyari sa amin ay... Para sa GM Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kumpara sa mga nakalipas na taon, mas mabilis ang usad ng andas ng itim na Nazareno sa traslasyon ngayong taon. Sa nakalipas na halos 2 dekada, pinakamatagal ang traslasyon noong 2012, 2017 at 2018 na inabot ng 22 oras. Pinakamabilis naman noong 2007 na inabot lang ng 9 na oras. Pero gaano man katagal ang traslasyon, di yan alintana ng mga deboto ng Poon na mahigit 400 taon na ang tanda. Tunghayan sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Noon pa man, isa sa pinakakilalang religious event sa buong mundo, ang traslasyon ng Poon ng Itim na Nazareno. Pero ang debosyon ng milyong-milyong namamanata na naniniwala sa mapaghimalang Poon, tila lalo pang sumisidhi. Di nakataka-taka, lalo't ang Pilipinas ang isa sa iilang Kristiyanong bansa sa Asya na halos 80% ng populasyon ay mga Katoliko. Ang imahe ng Poong Nazareno, mahigit 400 taon na ang tanda. Nagmula pa ito sa Mexico at dumating ito sa Pilipinas noong 1606. Una itong inilagak sa simbahan sa Bagong Bayan o ang kasalukuyang Luneta. Inilipat ito sa simbahan ng mga Recoletos sa Intramuros bago ito dinala sa kasalukuyan nitong tahanan sa Quiapo Church. Traslasyon ang tawag sa pagunita ng paglipat ng Poong Nazareno mula Intramuros patungo sa Quiapo Church noong 1700s. Pero sa paglipas sa mga dekada, ang mga dumadalo sa traslasyon, tila parami ng parami. Nang huling gawin ang traslasyon noong taong 2020, tinatayangang 3 milyong deboto ang dumalo. Pero hindi lang sa Metro Manila, ipinamalas ang masidhing debosyon sa Nazareno dahil nagdaraos din ang prosesyon ng Poon sa iba't ibang probinsya.
3 taong nahinto ang traslasyon dahil sa pandemya. At sa muling pagbabalik nito ngayong taon, pinakita ng mga mananampalataya na ang kanilang debosyon hindi kumupas sa kabila ng mga pagsubok. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. May banta pa rin ang COVID-19 kaya't mayat-maya ang paalala ng mga otoridad na sumunod sa health protocols ang mga debotong nakikiisa sa traslasyon. Yan ang tinutukan live ni Mariz Umali. Mariz. Emil, Viva Jesus Nazareno! Hindi pa man tuluyang nawawala ang banta ng COVID, ay binalik na muli ang pagdaraos ng pinakamalaking religious procession sa bansa, ang traslasyon ng mahal na itim na poong Nazareno. Sa sabik nga ng mga deboto, pinangangambahang magiging super spreader event ito. Pero para sa mga masidhi ang pananampalataya, nila walang sakit na kayang gumapi sa kanila. Naging maayos man ang pagsisimula ng Traslasyon 2024, hindi pa rin napigilan ng marami na makipagsiksikan, makipagdambahan, at sumampas sa andas ng mahal na poon. Kahit na bawal. At lalong hindi napigilan magkadikit-dikit na halos ang mga mukha ng mga debotong walang suot na face mask. Mga dahilan kung tutuusin para mabilis na kumalat ang COVID. Isa sa mga nakipagsiksikan si JJ na kailangan lapatan ng first aid dahil sa tinamong bukol sa ulo at mga sugat sa paa at binti matapos malaglag mula sa andas. Nahulog po ako eh. Tinulog ako ng tao sa taas eh. Alam mo na bawal nang umakyat? Opo, bawal. Alam mo yon. Bakit ka pa rin umakyat? Panata ko po kasi yun, taon-taon eh. Parang hindi po kompleto pagpunta ko dito eh. At nang tanungin kung di ba siya nangangamba sa COVID. May Diyos ako eh. Sa dami rin ng mga nagsisimba sa oras-oras na misa sa Quiapo Church, di na maiwasan ang siksikan. Kaya sa Plaza Miranda na sila nanatili, kung saan panay ang paalala ng mga ihos na magsuot ng face mask. Magsuot po tayo ng face mask na nasa pandemic pa po tayo. Mayat maya rin ang pagsispray ng alkohol sa mga may dala ng replika ng puon at sa pumapasok sa simbahan. At nagtuturo sa kanilang tumayo sa mga marker sa semento para mapanatili ang kanilang distansya sa isa't isa. May mga nagmagandang loob ding namigay ng merienda at face mask. Pasasalamat kaya po sa Nazareno sa lahat ng mga kaibigan na pinagkaloob niyo sa akin. Buhay ko sa kabuhayan, sa mga kalusugan. It's really a challenge on the part of the law enforcement and the city government. Paulit-ulit naman tayo na nag-encourage na mag-face mask sila while they're inside the church. Marami sa mga deboto, senior man o may comorbidity, di rin nasindak sa banta ng COVID. Mahirap po pero kailangan ko pong gumaling. Pinangako ko to sa kanya. Hindi naman sa akin to, sa anak ko. Ngayon, namatay na yung anak ko. Kaya ako na tumutupad para sa kanya. Naagang po ng pakiramdam. Sa awa ng Diyos, di naman kami nagka-COVID. Maging ang simbahan ng Quiapo, panay ang paalala sa mga debotong sumunod sa health protocols. Makipagtulungan po tayo, makikooperate po tayo sa mga magsisimba sa loob ng simbahan. Emil, habang inaalala raw natin ang ating pisikal na kalusugan, paalala ng simbahan ay lalo nating pag-ibayuhin ang ating espiritual na kalusugan at ito ay sa pamamagitan ng pagmimisyon. Ibig sabihin, hindi rito natatapos sa simbahan ang ating debosyon. Pag-uwi raw natin, bit-bitin natin ang aral ng Nazareno at ito ay sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali, pagkakawang gawa at pagtulong sa kapwa. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Quiapo, Maynila. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Alas 7:20 ng gabi, nakatungtong na po ang andas sa area ng Villalobos. Gamit po ang public address system, isang tauhan ng Menor Basilica ang nagsasalita kanina lamang dyan po sa ibabaw ng simbahan ng Quiapo. Pinapakiusapan niya ang mga deboto na huwag barahan ang daraanan ng andas dyan po sa area ng Villalobos at Plaza Miranda. At sa mga sandaling ito, nagbigay na po sila muli ng instruction sa puwersa ng AFP at PNP, tumindig na, maglagay na ng puwang sa gitna dahil anytime, papasok na po ang andas ng mahal na poong itim na Nazareno. Samantala,
Hindi lang sa mismong trastasyon kundi pati mismo sa simbahan ng Quiapo, maigpit ang ipinatutupad na seguridad. Nakatutok live si Mav Gonzales. Mav. Emil, gumawa na ng police line sa labas ng Quiapo Church para kontrolin ang mga tao, lalo't malapit na nga ang andas dito. Kanina rin ay napakahigpit ng seguridad kaya wala namang naitalang petty crimes. Lampas Quinta Market ang pila ng mga papasok sa Basilika ng Nazareno sa Quiapo, Maynila kanina. Dumadaan muna kasi lahat sa inspeksyon. Alala lang po yung mga bawal po. Lahat tayo na matutulos sa bagay, pati lighter, bawal yan ha. Opo. Para po hindi na kayo maabala doon, pagdating niyo po sa dulo. Kinakapkapan lang ang mga walang bag at dadaan sa metal detector. Pag may dalang bag, kailangang dumaan sa X-ray screening machine. Maraming kinumpiskang ipinagbabawal na gamit. May tinidor pa. Madami-dami na rin po kaming na-confiscate tulad po ng mga knife. Meron din pong mga knuckles, mga Swiss knife at saka mga lighters po. Gunting din po, meron pong mga gunting. Pwede pong gamitin as weapon. Yung mga workers' tools, nagbibigay ng ID para makuha nila ulit ito pagkatapos ng misa. Ang babaeng ito, hinarang ng OTS dahil may nakabalot na bagay na hindi niya idinaan sa x-ray machine. Yun pala, maliit na statwa lang ito ng Nazareno. Kasi nakabalot po yan ng maayos. Kasi nahirapan ako. Tingnan mo naman kung gaano kadami yung balot. Kahit mahaba ang pila, wala namang reklamo ang mga debotong nakausap namin. Taon-taon po ako may kasamang bata. Hindi po hirap pumila dahil lang katulad dati siksikan kung saan yung agos doon kayo. Ngayon po mas organized, mas maayos, mas maganda. Alas 3 na ng hapon na tagahanda na yung mga otoridad para sa pagdating ng andas. Inaalis na itong mga screening machines kasi dito mismo dadaan yung andas at mga mamamasan mamaya. Kung nakikita nyo rin, mas marami na yung mga polis ngayon dahil mamaya magmamano-mano na lang sila ng kapkap dun sa mga dumarating. Mas mabilis ngayon and we are happy with the deployment ng ating personnel and the positioning of our cameras, monitoring cameras. Everything is peaceful and orderly so far. Ang Philippine Coast Guard nagpatrolya naman sa bahagi ng Pasig River na dinaanan ng traslasyon. Emil, kanina mga alas 4 ng hapon, nakaposisyon na yung mga ihos at mga pulis dito sa loob nga ng Plaza Miranda para wala nang ibang makapasok maliban doon sa mga kasunod ng andas. Dito naman sa labas sa kahabaan ng Quezon Boulevard ay marami pa ring pulis na nagbabantay ng seguridad. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzales. Sa ating ulat panahon, pansamantalang nawala ang epekto ng shear line, pero uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa ibang weather systems. Yan po ang malamig na hanging amihan at mainit na easterlies o hangin galing sa dagat Pasipiko. Bukod dyan, posible ring makaapekto ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, maliban sa ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at ilang lugar sa Bicol Region. Sa Metro Manila, gaya po ng naranasan kanina, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan bukas. Maliit naman ang posibilidad ng ulan sa Visayas, maliban lang sa Negros Provinces at Panay Island. Sa Mindanao, may pag-ulan lalo na po sa hapon sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soxargen at Davao Region. Ayon po sa Pag-asa, posibleng lumakas pa ang bugso ng amihan sa mga susunod na araw, lalo't ang buwan ng Enero hanggang Pebrero ang itinuturing na peak ng amihan season. Renewed for the second time ang hit reality game show na Running Man Philippines, pero this time, winter edition naman. At sa kanilang pagbabalik, expect bigger and crazier seasons sa dami ng kanilang pasabog. Makichika kay Aubrey Carampel. Get ready, runners! Dahil muling magbabalik ang Running Man Philippines para sa bigger and crazier Season 2. Sa guesting sa All Out Sundays ng Running Man cast na sina Micael Daes, Lexi Gonzalez, Angel Garjan, Buboy Villar, Kokoy De Santos at Glyza De Castro, ni-reveal ng runners na South Korea bound na sila very soon para sa winter edition ng Running Man PH. Parang feeling ko yun yung unang
tradisyon namin. Paano kami mag-e-empake for winter? Kasi makakapal yung mga jackets, tapos may layering, ganyan. So, tignan na lang natin kung sino yung pinakamaraming dala, yun yung talo. Hindi na ako yun, natuto na ako. Pagkalapag pa lang namin sa airport, may challenge na kami agad. Siyempre, goal nilang lahat na maging ultimate runner. Pero si Angel, ready raw to defend her title. Alam mo, dapat kasi kapag nag-ultimate runner ka na, magpahinga ka na rin. Give way! Basta walang dalaan ng brilyante. Hindi, marami siyang pinagandaan. Encantadia, Running Man, pero ako hindi pa niya pinagandaan niya. Si Kap Mikael, grabe nga raw ang ginagawang preps. Pati nga raw ang misis na si Megan Young, pinagpapraktisan. Ako may pinakamaraming talo no season 1 eh. Oo. Ano paganda mo? Lahat. Weights, push-up, push-up every day. Oo, tapos si Bones, dinidikitan ko ng name tag. Pagkagising mo, pak! Para mabilis. Hindi rin daw siyempre mawawala ang surprise guest stars. Baka ngayon, mas marami pang guests. Siyempre, from Kapuso and who knows, di ba? From SBS naman ngayon. Dahil this time, hindi nila makakasama si hotshot runner Ruru. Nagpalitrato na lang ang runner sa kanyang picture. Mamimiss daw nila ang Black Rider star, kaya hihintayin daw nila ang pagbisita niya sa South Korea. The feeling ko, magmumotor siya papuntang Korea this time. Oo. Ang problema lang, yung kailangan, yung motor niya doon may spikes. Kasi may yellow eh. Message naman ni Ruru sa kanyang co-runners. Galingan nyo. Sa bawat missions na gagawin nyo, chill lang. Wala dapat masasaktan. Pero dapat lahat kayo palaban. At lagi nyo tatandaan na mahal ko kayo at sobrang mamimiss ko kayo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Hanggang sa mga oras na ito, mga kapuso, tinatangkapong maipasok ang andas ng Mahal na Poon dito po sa Minor Basilica sa Quiapo Church. Nakabara po sa mga oras na ito ang mga estandarte ng mga deboto. So hindi ho kagad makapasok ang andas ng Mahal na Poon. Kung inyo pong maririnig ang sinisigaw ng taga Minor Basilica, salya pakanan. Ibig sabihin, hilangin pakanan ng andas upang ito'y tuluyan na makapasok sa Lagusan. Nagpapalakpakan na po, mga kapuso, dito sa Plaza Miranda, sa harapan mismo ng Quiapo Church dahil umabanti na ng may ilang metro ang andas ng Mahal na Poon at anytime, ito'y tuluyan na makakapasok sa andas. Yung pong barikada ng pulis at ng Armed Forces of the Philippines na binabanggit ko po sa inyo kanina, ito po ay narito na sa tabing kalsada. Sila ho ay naibuwal na at dahil sa pwersa ng mga deboto, nawala ho sila sa original na pwesto. Ayan na, mga kapuso, pinapasalya pakanan at ang hindi na ho mahulugang karayom ang Plaza Miranda sa mga oras na ito. Ilang metro na lamang ang layo at tuluyan na makakapasok ang andas ng Mahal na Poon dito po sa simbahan ng Quiapo Church. Kanina po ay nagkaroon ng problema sa area ng Villalobos at Plaza Miranda bago sila tuluyang makatuntong dito sa harapan ng simbahan dahil nakabaraho yung mga tao, pero napakiusapan ng mga deboto na tumabi at maglagay ng puwang
upang makapasok na dire-diretso ang andas hanggang dito po ngayon sa harapan ng Quiapo Church. So hindi ho ngayon makapasok ang andas ng tuluyan dahil nakaharap po ang andas sa pader ng simbahan. So ito ho ay pinepwersang mahila pa kanan para dumiretso na ho doon sa butas patungo papasok sa simbahan. 150,000 mahigit ang tansya ho ng Manila Police District ng mga debotong naririto ngayon sa Quiapo Church. Masyado hong maaga ang pagdating ng andas kumpara ho noong mga nakaraang traslasyon, 3 taon na ang nakalilipas. Gaya po ng aking binabanggit, yun hong labas ng Quezon Boulevard. Punong-puno ho ng mga tao ngayon, pati ho yung mga gusali, punong-puno ng mga tao yung ibabaw at pinagmamatyagan at minomonitor po ang galaw ng andas hanggang sa ito'y makapasok sa simbahan ng Quiapo Church. Habang nangyayari po ang mga sandaling ito, mga kapuso, ang Red Cross, pati na ho yung ibang volunteer groups, hindi ho napipigilan at hindi natitigilan ng kanilang pagresponde sa mga debotong nahihilo, nawawala ng malay. Ang kanilang first aid station ay nakaistasyon naman dito malapit sa Quiapo Church. So agad ho silang mabibigyan ng atensyong medikal yung mga deboto. Ayan na ho, mga kapuso, pumalakpak na muli ang mga taong bayan ng mga deboto. Nangingibabaw po ang sigaw ng Viva dahil muling umabante ng ilang metro ang andas. Nasa bibig na po ng lagusan ng Minor Basilica ang andas at anytime ito'y makapapasok na sa simbahan. Nakaready na ho ang kaparian sa loob ng Quiapo Church at nakahanda na rin ang isasagawang mga seremonyas para ho sa pagpasok ng andas. Sa liya pakanan, yan po ang nangingibabaw na instruction ng tauhan ng Basilica Minor. Ina-address niya po yung mga ihos, pati na yung mga debotong humihila ngayon sa lubid. Sumalya pakanan, ibig sabihin dahil nasa bandang kaliwa po, kung kayo nakaharap dito ho sa Minor Basilica, nasa bandang kaliwa po ngayon ang andas. So hindi ho ito makapasok dahil yung lagusan ay nasa gitna. Hinihila ho ito, pinapasalya pakanan para bumanda ang andas dito ho sa gitna at tuloy ang makapasok, pero mukhang hindi pa ito magiging madali sa mga oras na ito dahil nakabara po, mga kapuso, ang istandarte na bitbit ng mga deboto. Pinapakiusapan po sila kanina, pati ho yung mga pulis na binibigyan ng instruction na kung maaari, hilahin na yung mga may karga ng istandarte. Samantala, hindi lang po debosyon at pananampalataya sa puon ang buhay na buhay, kundi pati na rin ang pagiging masayahin, matulungin at pagbabayanihan ng mga Pilipino. At yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Kanya-kanyang patay ng oras ang mga deboto sa paligid ng Quiapo Church habang naghihintay ng pagbabalik ng andas ng itim na Nazareno. Ang mga kabataang ito sa palangka, nag-street boxing para aliwin ang mga sarili at ang mga manonood. Pangbuhay lang daw ng energy dahil mahaba-haba pa ang araw na ito para sa kanila. Ang iba'y natutulog para mag-recharge. Ang mga kalye at eskinita sa paligid ng Quiapo Church ay extension ng simbahan dahil may mga widescreen TV para makasali pa rin sa misa ang mga nasa labas. Para naman sa mga hindi kayang sumabak sa traslasyon, may prayer stations na may sariling papunas. Kontento na po ako, yung hiling ko po. Ano po ba ang hinihiling ninyo sa Nazareno? Yung po makatapos yung anak ko, mga anak ko sa mabuting kalagayan, lalo na yung may sakit po ngayon, yung babae ko. Ang pamilya nila JC ang may-ari ng mga life-sized imahe ng Nazareno, Birheng Maria at San Juan Bautista sa prayer station na ito. Para yung mga tao, may oras silang magdasal, hindi lang parang namamasyal sa Quiapo. So para yung proyekto ng Quiapo na mula dun sa grandstand kung saan nagmula yung misa, hanggang sa mga dadaanan niyang mga iskinita kalsada, may mga nakalagay na prayer station. Panata nila JC ang prayer station para sa himalang natanggap nila. Yung mother ko na-diagnose ng stage 3 cancer noon. So, nung namanata kami, talagang hindi siya nag-chemo,
10 years na siyang hanggang ngayon tinaningan, pero hanggang ngayon kasama namin. Bandang alas 3, sumaba ng pila ng papasok ng Plaza Miranda. Magandang hapon po. Face mask po. Sa wala pong face mask, sige po. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. Ballpen po, yung mga matatalas at matutulis po, sir. Lighter, sir. Siyempre meron ding mga volunteer na mga pulis naman ang inaalagaan. Gaya ng kainan na ito na namimigay ng libreng sotanghon sa mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ayan po, nakikita po natin, paparating na sa loob ng simbahan ng Quiapo ang andas ng Poong Itim na Nazareno matapos ang 15 oras. Gaya po ng mga dumayong deboto, nagpakita rin ng debosyon sa Poong Itim na Nazareno ang mga Hijos del Nazareno. Sila po yung mga nasa andas at humarap sa mga debotong tuloy pa rin sa pagsampa kahit na ipinagbawal na. At nakatutok si Rafi Tima. Ganito ang alon ng mga deboto pagdaan ng andas sa bahagi ng Hidalgo patungo sa direksyon ng San Sebastian. Sa tindi ng siksikan ng mga deboto, hirap umusad ang andas kapag hindi sila nagsabay-sabay sa paghila. At kahit hindi na pinapayagan, marami ang sumubok at sinamantala ang pagbagal ng usad ng andas para sila ay sumampa. Ang mga debotong sumasampa, mahawakan na ang salamin na nakapaligid sa Poong Itim na Nazareno, sapat na. Ang iba naman, punteriya ang dulong bahagi ng krus na pasa ng puon. Ang isang ito, todo ang yakap at halik sa dulo ng krus na wala nang magawa ang mga ihos. Ito ang bahagi na ng hirap na dinanas ng mga ihos del Nazareno. Bagamat mas mabilis na ang usad ng andas, marami pa rin ang hindi sumunod sa usapan. Kung sa hirap, mahirap. Kasi kung isa sa puso mo yung pagiging ihos, talaga kailangan mo magsakripisyo. Para sa debotong si Jeff, mahirap baguhin agad ang nakagawian. Bagamat hindi na susubukang sumampa, susubukan na lang daw nilang humawak sa lubid. Alas 9 pa raw sila kagabi sa Quirino Grandstand, kaya ang iba niyang kasamahan, sinasamantala ang pagkakataon para matulog bago dumaan ang andas sa kanilang kinaroroonan. Pag dumaan, salang, bitaw, ganun ulit, pahinga konti, sasa po. Pasasalamat sa lahat ng biyaya. Ilang minuto na ang tinatagal ng ganito katinding balyahan, siksikan at tulakan. Bahagi lang umano ng pagsubok sa kanilang pananampalataya na makalapit, masilayan at mahawakan ng bahagi ng andas ng Poong Itim na Nazareno. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Hindi lang nagbabalik na traslasyon ang inabangan ng mga deboto, kundi pati na rin ang nakagawiang tradisyon na dungaw ng Itim na Nazareno at Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung puno ng tradisyon ang traslasyon, gayon din ang paghahanda sa Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian para sa taunang dungaw o lamirata. Umaga pa lang ibinaba ng imahen ng mahal na birhen mula sa altar at binihisa ng kanyang antigong kasuotan na gawa sa ginto. Ang imahen na ito ay dinala sa bansa noong 1618 ng mga paring Augustinian Recollects. Nauna lang ng ilang taon ang imahen ng Itim na Nazareno. Kapag tayo nakaka-experience diba ng difficulties, ng problema sa buhay natin, usually ang bilis nating lumapit sa isang nanay. The same is with dungaw. Sana yun po ang ating, meron tayong ina na lagi nating tatakbuhan. Bago mag-alas 3 ng hapon, tanaw na sa simbahan ng San Sebastian ang Poong Nazareno. Pero lubhang mabagal ang usad dito dahil sa dami ng tao. Nang marating nito ang Plaza del Carmen, maya-maya, dumungaw na mula sa balkonahe ang imahe ng kanyang inang si Maria bilang pagsariwa sa pagkikita ng mag-ina sa landas ng pagpapasakit ni Jesus. Sinundan ito ng panalangin. Ilang deboto ang nakuna naming nawala ng malay sa gitna ng siksikan ng tao. Sa rescue center lang na ito, 11 tao ang dinala. Karamihan sa kanila nahilo, habang ang iba naman tumaas ang presyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.
Kasi simula pa lang ng taon pero iba't ibang kapuso shows na ang dapat abangan. Sa GMA Prime, 2 bagong serye ang mapapanood simula sa Lunes. Ang Love, Die, Repeat at Not Your Usual Other Woman series na Asawa ng Asawa Ko. Ang paghahanda ng cast, ichichika ni Nelson Canlas. Oh, please. Tigilan mo na, tanggapin mo na hindi ka niya mahal. What did you expect? Asawa ng asawa ko. Intriguing title pa lang. Nagpapahiwatig na ng agawan sa bagong primetime series ng GMA, ang aabangang serye gabi-gabi. Dating taga-syudad, dating may asawa at anak, na taga-patag. Ngayon, ako na ang asawa ni Leon. Sa isang live skit, isa-isang ipinakilala ang cast sa media conference ng Asawa ng Asawa Ko. At ako naman si Leon, ang pinuno ng Kalasag. Ang gagampanang papel ni na Jasmine Curtis Smith at Lizelle Lopez, parehong ipaglalaban ang kanilang karapatan. Hindi raw ito isang usual other woman story dahil ang dalawang babae may legal na pagkakaugnay sa iisang lalaki played by River Cruz. Isa rin siyang babae na nangangarap magkaroon ng, makatuluyan yung mahal niya. Yun nga lang, biglang bumalik ang past. Ilalabas din daw ng serye ang mga magsisiganap sa kanilang comfort zones. Tulad ng role ni Martin Del Rosario na iibig naman sa may asawa. Pahinga muna, mabait ako dito. Mabait ako dito. Bago naman sa akin kasi siguro mga 3-4 sunod-sunod na roles ako na kontrabida. Kasama rin sa serye si Joe M. Bascon, Gina Alahar, Luis Ontiveros at directed by Loris Guillen. Dahil sa komplikadong tema ng drama series na hinaluan ng maraming fight at action scenes, kakaiba raw ang naging preparasyon ng cast. Hindi lang siya drama, hindi lang siya yung parang agawan serye. Ma-action din talaga siya. Ang daming action scenes, ang daming intense scenes. Sa January na mapapanood ang Asawa ng Asawa Ko sa GMA Prime. Pero bago yan, abangan din daw ang cast at makikisaya sila sa iba't ibang parte ng bansa. Ikot kami sa mga iba't ibang fiesta ng ating bansa, from Dinagyang to Sinulog. We'll also be going to many other provinces na magsa-celebrate ng kanilang fiesta this first quarter. So, abangan niyo po dyan mga ating kapuso regionals. I hope to see you guys. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula po rito sa Quiapo Church sa Maynila, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.